Kampay. 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 Ohayo gozaimasu mga kasaka. Ngayong araw nga pala magtatanim tayo ulit ng negi. Dahil napakaaliwalas nga ng panahon ngayon, kailangan na natin itanim to. Kasi nga sa susunod na araw ay uulan. Ito ngayong tataniman natin. Narutor na nga pala ng amo namin. O diba, napakaluwag ng hatake nila or farm nila. Kung makikita nyo talagang napakaganda talaga yung lupa. Nag-unitatin na rin nga kami dito para masimulan na namin ang pagtatanim. Ito nga pala yung unang ginagawa namin bago na namin aararuhin. Kailangan muna kasi linyahan lahat para tuloy-tuloy yung pag-aararo natin. At sinimulan ko na yung paglilinya at ganito lang yung ginagawa natin. O diba, napaka-basic lang mga kasaka. Sa loob-looban ko at nakailang linya na ako dito. Grabe, nakahingal din pala kasi nga napakalambot ng lupa. Pag tinitignan mo naman talaga, akala mo ang dali. Pero pag nandito ko na, ay grabe, sobrang bigat pala lalo at nakabuta pa tayo. Ako nga pala naglilinya dan at yung dalawa naman nagtatanim sila ng negi. Noong nakailang linya na nga ako, sinimulan ko na ngayong pag-aararo. So ganito lang mga kasaka yung pag-aararo natin. Katapos nga araruhin, dito naman natin itatanim yung negi. So ganyan lang mga kasaka yung pagtatanim namin ng negi. Ganyan sa ginagawa nila. Kailang yung seedlings dito at hinihila naman ng kasama ko. At sinanay naman yung nag-aalalay dito sa may huli. O diba, saan ka naman talaga makikita ng amo mo? Talagang hands-on sila sa trabaho. Higit sa lahat, kahit nasa edad na sila, nakikisabay pa rin sila sa atin. So, nakarami na nga kami ng pagtatanim. Sinimulan ko na nga ito. At ito nga yung mga gamot na kailangan natin ilagay dito. Ganyan lang yung ginagawa ko. At ganito lang yung pag-a-apply natin ng gamot para mabilisan. Sabi kasi ng amo ko, kailangan na lang apply ng fungicide tsaka insecticide na gamot. Hindi lang yon, meron pa tayong gamot na i-apply para mamaya. At yun naman yung huli is yung herbicide. Para hindi basta-basta tumubo yung mga damo. Nakita ko nga si nanay, nakatayo siya at nagpapahinga kasi nga medyo masakit na daw yung likod niya. Kaya sabi ko naman sa kanya na pwede naman siya umupo kasi siya naman yung amo namin dito. Kung makikita nyo naman mga kasaka, ito na yung nataniman naming negi. O diba, napakaluwag naman talaga ng farm nila. Tapos na nga kami ito magtanim, so kailangan na natin igarahe itong makina. O diba, natapos na naman natin ang trabaho. At ito na nga, 8 time muna tayo dito. Pagod no, grabe. Kampay. 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 Oh no! Muikay. Kampay. Ayaw, di ba? Sudah. One day later. Dahil natapos na tayo magtanim, ngayong araw nga pala, pupunta tayo magkaymono or maggrocery. Dahil maulan nga ngayong araw, kailangan mo natin magpahinga. Sana nga ulan lang nga talaga kasi nakita ko sa cellphone ko parang may konting snow. Hindi rin kasi natin maintindihan minsan yung weather dito sa cellphone natin. Kaya titignan na lang natin mamaya kung babagsak ba talagang snow or ulan lang ba. Dito na nga tayo sa daan at kung makikita nyo naman talaga yung kalangitan, di ba? Napakakulimlim. Kapag tinitignan mo yung hindi mo maintindihan kung babagsak ba yung ulan, kung snow ba or ano ba. Kita mo naman talaga sa paligid ng Japan, no? Kahit saan talagang napakalinis. Yung kahit saan ka bang iskinita ay wala ka talaga makikita mga basura. Kita ko ngayon tower na yan, naalala ko tuloy yung Tokyo Tower. Tagal na rin kasi tayo hindi nakakapunta sa Tokyo kasi nga sobrang busy talaga tayo sa trabaho. Dahil ngayon lang ulit nga tayo nakalabas. So ayan, pagbigyan na natin yung sarili natin. Malayo-layo nga din talaga tong pinuntahan natin ngayon. Mula sa apartment hanggang sa pupuntahan natin. Siguro aabutin tayo ng 45 minutes or isang oras. At mapapansin mo talaga yung mga bahay nila dito sa Japan. Halos lahat talaga is cladding. Talagang wala kang makikita mga semento kasi nga dito sa Japan halos lagi rin kasi lumilindol dito. Kaya ganyan halos lahat ng design ng bahay nila para kapag lumindol, hindi basta-basta magiba. Buti na nga lang talaga at nakalabas-labas din tayo ngayon. Wala na rin kasi laman yung ref natin at wala na rin tayong maluto. Malayo naman kasi talaga ng groceryhan dito sa amin. Lalong-lalo na pag simula sa apartment papunta sa groceryhan. Alam niyo naman dito sa Japan, bike lang talaga ang ginagamit natin dito na pang service. Buti na lang talaga meron tayong mabait na amo na kung saan pag nag-grocery tayo, sinasamahan pa tayo. Kung magbabike naman kasi tayo talagang hindi natin mabibili lahat kasi nga alam nyo naman, single lang yung bike tsaka hindi natin mailagay lahat mga bibili natin. Dumating na kami dito mga kasaka kung saan kami bibili at kung saan kami magkakaimono. Pansin ko nga kaagad dito yung nagre-refill ng mga inumin dito sa may Jiduhan Bikey. Ayos no, talagang kung makainom ka, bibili ka lang dito sa labas, okay na kahit walang bantay. Bago nga kami pumasok, napansin ko nga tong kamote kasi nga hindi siya masyadong kamahalan at kumuha na nga rin kami ng pushcart nang sa ganun ay makapagsimula na tayo magkapagkaimono. So tara, let's go! Tapos dito. Yung pagpasok mo pa nga lang sa bungad, dito na yung makikita mo, puro prutas at gulay na. Grabe no, kaya pala siguro mahaba ang buhay ng mga Japanese. At nang umikot nga ako, nakita ko nga itong mga saging na to. Kasi nga, ang tagal na kasi natin din nakakatikim ng ganitong saging. May naisip nga ako dito, sabi ko, ay, gagawa ako ng banana Q. Nakita ko nga yung presyo, 70 pesos, 70. At bigla nga ako napatigil dito at nakita ko yung mga presyo ng mga bigas. Ay, grabe naman talaga oh. Ano na Japan, bakit ang mamahal na ng mga bigas?
Makita mo naman talagang presyo, 10 kilos, 7,780. Hindi pa nga kasama yung tax doon. Kapag sinama mo, nasa 8,400 yen. Grabe no, kamahal ng bigas. Kung nakikita mo pala yung presyo, tapos napapaisip ka, ay grabe, kailan kayo tataas ang palitan? Sana tataas din no, grabe kasi bigas lang yung tumataas ang presyo. Tingnan mo naman yung 5 kilo ang presyo, 3,390 yen. Pagkasama ang tax, 4,309 yen. Eh, sa isip-isip ko, saka na lang ako bumili, baka bumaba pa ang presyo. Nung umiikot nga ako ulit at ito ang nakita ko, barley, parang gusto ko to ah. A few moments later. Nang matapos nga kami mag-grocery, dumiretso na kami dito sa restaurant kasi nga nagugutom na daw ang amo namin. Kaya tinanong nga kami, Dok ko ni Tabiro, sabi ko naman, nandi mo iyo. Dok ko dumi iyo, kaya dito kami tumuloy sa Mayamada. Grabe naman kasi talaga yung pagkain nila dito, talagang sulit na sulit yung bayad mo dito kasi nga napakasarap naman kasi talaga. Yung pag-upo nga namin, ito yung mga nakita namin mga menu, o di ba? Sa menu pala, mukhang masarap na, paano ka di magugutom dito, di ba? Kasi sa dami ng restaurant na pinagkainan namin, ito lang talaga yung masarap na pinagkakainan namin. Okay, orderan natin dito yung lagi nating kinakain, yung kakiyagi setto na may kasamang udong. Ito na nga yun, yung sinasabi kong kakiyagi setto na may kasamang udong. Napakasarap naman talaga oh. Saktong-sakto to talaga to sa malamig na panahon. Pagdating na tong order natin, kinain na natin kagad. Kasi nga nagutom na rin kasi talaga tayo. At ito nga yung kinalabasan, o diba, napakabilis. Siyempre, fast forward yan charot lang. Pagkatapos nga namin kumain at ito nga, lumabas na tayo dito. O diba, makita mo naman talagang view dito sa labas. Napakalinis no, wala kang makita mga basura. Grabe din talaga yung mga tao dito sa Japan no, talagang napakadisiplinado nila. Naglalakad na kami yan, papunta na kami sa sasakyan. Kasi nga, yung susunod na pupuntahan naman natin, pupunta naman tayo sa kabilang bayan. Dito na kami sa daan, meron na nga tayong nakikita mga pumapatak-patak na kunting snow. Kung alam mo din talaga yung reaction ng kasama ko dito, kasi nga, first time niya lang nga din daw makakita ng snow sa buong buhay niya. Sinanggan na marami nung bago-bago ako. Nakikita ko na nga na pumapatak-patak na nga talagang snow. Ay grabe, ano kayang susunod na gagawin namin sa susunod na araw? Kasi talaga yung kadalasan ng problema natin kapag farmer tayo dito sa Japan, lalo na kapag hindi harvesting season, talagang wala tayong magagawa kundi yasumi. No choice naman kasi talaga tayo kapag ganito na ang panahon. At nandito na nga tayo mga kasaka, medyo malapit-lapit na tayo dito sa susunod na pupuntahan natin. Kasi nga doon sa kabila, meron tayo mga hindi na-build doon, kaya dito daw tayo bibili kasi nga kumpleto na dito, sabi ni nanay. Dito na nga mga kasaka, medyo tuloy-tuloy na nga talaga yung pag-ulan ng snow. Automatic na to, baka bukas wala tayong pasok pag marami ang snow. So tara, mag-park muna tayo dito at makabili na tayo ng hindi pa natin nabila sa kabila. So ayan, nandito na nga tayo mga kasaka sa loob. O diba, sa bungad din dito sa kabila, talagang puro prutas din ang gulay. Hindi talaga mawawala ang mga ganito kahit sa mga supermarket dito sa Japan. Kaya pag nandito ka sa probinsya, halos lahat ng mga farm dito, ganito ang mga makikita mo mga pananim, mga prutas, mga gulay. Saka dito mo talaga makikita, kahit yung mga matatanda na, ang mga nagtatanim dyan sa may farm, meron sila mga binabayaran na tax at meron sila mga pensyon. Kaya wala ka talaga makikita mga tambay dito. At ito nga rin yung mga nakita ko dito. Grabe no, ang dami rin mga binta nila dito, mga vitamin C na inumin. Bigla ko kasi naalala yung pinainom sa amin dati ni nanay at isa sa mga nakadisplay dito. At ito nga yun, yung vitamin D. Yung akala ko pa nga dati, vitamin ata ito ng bata kasi para sila ng bote. Naalala ko tuloy nandyan tayo sa Pilipinas ng bata pa ako. Nung pagkatapos na nga namin mag-grocery, ito na yung nakita natin sa labas. Ay grabe, talagang umuulan na ng snow. Kaya sabi ko sa kasama ko, tara, sugurin na natin to. Total, ngayon lang naman tayo naka-experience ulit ng snow. Okay lang yan, minsan lang naman yan sa isang taon. Kaya sulitin na natin to. Let's go! Run. Pagpasok nga natin sa loob at ito na itsura natin. O diba, napakarami ng yelo yung mga damit natin. At nagbigay nga si nanay ng kamuti dito at kain daw muna kami bago tayo umalis. Ito na nga itsura ng umuulan ng snow. O diba? Pagdating nga namin dito at nakita ko itong mga negi, o diba, ganyan ang itsura ng negi pag nalalagyan na ng snow. Halos kapag ganito ang season, naglalagay tayo ng pipe at saka biniro. Nag-i-snow na kasi, ganito ng itsura ng farm. O diba, kawawa naman yung pananim pag hindi tayo maglagay ng mga biniro. Hanggang dito na lang siguro yung video natin mga kasaka. Kung nakaabot ka man dito, salamat sa panunood. Hanggang sa ulitin, matane! Follow for more!